Sinunog ng kumukulong tubig ng sariling asawa habang nagdadalang tao. Itinapon na parang basahan matapos pagsilbihan. Para sa kanila, isa lang siyang pabigat na walang halaga. Ngunit mula sa nagbabagang abo ng kataksilan, si Sibol ang isang reyna. Isang reyna na hindi na muling luluhod pa. Magbabayad ang dapat magbayad. Ngunit paano ka lalaban kung ang unang kalaban na kailangan mong talunin ay ang durog mong puso? Hayaan mo na, ma. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang mana niya mula sa tatay niya, palalayasin din natin yang pulubing yan. Ang boses na yon, malumanay at walang bahid ng pagsisisi, ay pag-aari ni Rico, ang asawa ko. Sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto ng aming kusina, ako'y nakatayo, hindi makagalaw. Ang kutsilyong hawak ko ay nakabitin sa ere. Sa kalagitnaan ng paghiwa ng labanos, para sa paborito niyang sinigang, ang amoy ng kumukulong sabaw na may sampalok at kamatis na kanina lang ay nagpapaalala sa akin ng tahanan ay biglang naging parang lason na sumasakal sa aking paghinga. Hinaplos ko ang aking sinapupunan kung saan natutulog ang aming munting anghel. Ito na sana ang sorpresa ko sa kanya ngayong hapunan. Sasabihin ko na sa kanya na lalaki ang panganay namin. Isang maliit na Rico na magmamana ng kanyang ngiti. Ngunit ang nangiting iyon, ang ngiting minahal ko, ay isa palang maskara sa isang halimaw. Nabitawan ko ang kutsilyo. Ang matinis na tunog ng pagbagsak nito sa sahig na baldosa ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng aking puso. Hindi ko ito pinulot. Ang aking mga daliri ay nanigas, nawalan ng pakiramdam. May kung anong malamig na bagay ang gumapang sa aking batok at ang buong paligid ay tila umikot. Ang litrato ng aming kasal na nakadikit sa ref, ang masaya naming mga mukha, ang mga pangakong binitiwan, ay isa na ngayong mapait na katatawanan. Walang hiya ka. Anong klaseng asawa ka? Pati paghiwa ng gulay, tatanga-tanga ka. Ang sigaw na yon ay mula kay Mama Dolores, ang biyenan ko. Pumasok siya sa kusina na parang isang buhawi. Ang mga mata niya'y nagliliyab sa galit nang makita ang gulay na nagkalat sa sahig. Hindi niya kailanman itinuring na pamilya. Para sa kanya, ako ang hamak na babaeng sumira sa mga pangarap niya para sa kanyang kaisa-isang anak. Pabigat ka talaga sa buhay namin, dagdag pa niya, at isang malakas na tulak ang nagpatumba sa akin. Bumagsak ako sa sahig na pasapo sa aking tiyan. Isang matinding takot ang bumalot sa akin, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak ko. Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay niyo. Dumating si Rico, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang hukom. Ang mukha niya ay puno ng pagkainis, hindi pag-aalala. Ang tingin niya ay hindi para sa asawang nabuwal, kundi para sa isang istorbo. Lumapit siya, hindi para tulungan akong tumayo. Ang mga mata niya ay napako sa takurin ng kumukulong tubig na nakasalang sa kalan. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang ideyang nagpinta ng demonyo sa kanyang mukha. Para matauhan ka, bulong niya, at sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ang takure. Wala na akong oras para sumigaw, wala na akong oras para umiwas. Naramdaman ko na lang ang nagbabagang likido na dumampi sa aking balat mula sa aking likod hanggang sa aking mga braso. Isang impyernong hapdi ang gumuhit sa aking buong katawan. Isang sakit na mas matindi pa sa 10,000 karayom na sabay-sabay na itinusok sa aking laman. Napahiyaw ako. Isang hiyaw na puno ng sakit, pagtataksil at pagkawasak. Bumagsak akong muli sa sahig, nangingisay sa sakit. Ngunit kahit sa gitna ng di mailarawang kirot, isa lang ang inatupag ng aking mga braso. Ang yakapin ng aking sinapupunan, ang protektahan, ang tanging yaman na natitira sa akin sa paglabo ng aking paningin. Ang huling imaheng nasilayan ko ay ang mga mukha ni Rico at Mama Dolores. Nakatayo sila roon, pinapanood ang aking pagdurusa. Walang awa, walang pagsisisi,
Tanging pandidiri lamang ang nakarehistro sa kanilang mga mata na para bang ako ay isang basurang nararapat lamang sunugin. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Nagising ang aking diwa sa isang lugar na malamig at mamasa-masa. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang unang sumalubong sa akin at kasunod nito ang pamilyar na kirot na tila isang nagbabagang bakal na nakadikit pa rin sa aking likuran. Bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Nasa loob ako ng isang madilim na bodega. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na siwang sa ilalim ng pinto. At mula sa siwang na yon, dinig na dinig ko ang kanilang mga boses. Dalhin na natin siya sa isang klinik sa Eskinita, Rico, sabi ni Mama Dolores. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala, tanging kalkulasyon lamang. Hindi pwedeng sa ospital, magkakaroon ng record, baka makasuhan ka pa. Oo, Ma, sagot ni Rico. Bukas ng umaga, bago pa magliwanag, para walang masyadong makakita, kailangan nating itago ang ebidensya. Ebidensya. Ang salitang yon ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ako, ang katawan ko, ang anak ko, kami ang ebidensya na kailangan nilang itago. Sa sandaling iyon, isang apoy ang nagliyab sa loob ng aking dibdib. Mas mainit pa sa paso na kanilang iniwan. Hindi na ito ang apoy ng sakit, kundi ang apoy ng isang ina. Kailangan kong tumakas, kailangan kong mabuhay. Hindi para sa akin, kundi para sa munting anghel sa aking sinapupunan na walang ibang kakampi sa mundong ito, kundi ako. Ginamit ko ang lahat ng natitirang lakas ko para gumapang palayo sa pinto. Walang sapin ang aking mga paa at ang suot ko lamang ay ang manipis na bestidang pantulog na ngayon ay may bahid ng dugo at putik. Nagsimula akong maglakad, pagkatapos ay tumakbo. Tumatakbo ako sa gitna ng unos, walang tiyak na patutunguhan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking mga paso ay parang maliliit na karayom. Ngunit hindi ito kasing sakit ng sugat sa aking puso. Lumuha ako, ngunit ang aking mga luha ay kasabay na ng ulan, tahimik at walang nakakakita. Sa isang madilim na eskinita, nang halos malagot na ang aking hininga, isang liwanag ang tumambad sa aking harapan. Isang tricycle. Huminto ito sa aking tapat. Mula sa loob, ay lumabas ang isang matandang lalaki. Ang mukha niya'y puno ng pag-aalala. Siya si Mang Lito, isa sa mga tricycle drivers sa aming lugar. Wala siyang sinabi. Hindi siya nagtanong. Nakita niya ang aking kalagayan, ang aking mga sugat, ang aking nanginginig na katawan. Hinubad niya ang kanyang lumang jacket na maong at isinuot ito sa akin. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang supot ng pandesal at iniabot sa akin. Saan kita dadalhin, Ineng? Tanong niya sa malumanay na boses. Sa terminal po ng bus, na ibulong ko na lang. Kahit saang bus na paalis. Tumango siya at inalalayan akong sumakay. Ang ugong ng motor ng kanyang tricycle ang naging musika ng aking paglaya. Nakarating kami sa terminal. Bago ako bumaba, inabot niya sa akin ang lahat ng kinita niya sa araw na yon. Huwag kang mag-alala sa bayad, iha. Itago mo to. Mas kailangan mo yan. Hindi ko na napigilan ang aking pag-iyak. Sa gitna ng karimlan, may isang estranghero na nagpakita sa akin ng kabutihang loob na hindi ko kailanman natanggap mula sa lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Nakasakay na ako sa huling biyahe ng bus patungo sa probinsya, pauwi sa lugar kung saan ako isinilang. Nakaupo ako sa dulo, yakap-yakap ang jacket ni Mang Lito, walang pera, nilalagnat at basang-basa. Sa bintana, pinanood ko ang mga ilaw ng syudad na unti-unting lumalayo hanggang sa tuluyan na itong maging maliliit na tuldok. Hindi ko alam kung maliligtas ko ang aking anak. Hindi ko alam kung ako mismo ay mabubuhay pa pagsapit ng umaga. Ang tanging alam ko lang, sa wakas, malaya na ako.
Ang mahabang biyahe sa bus ay isang mahabang panaginip ng lagnat at pananakit. Nang sa wakas ay bumaba ako sa terminal ng aming bayan, ang bawat hakbang ay tila isang pasan. Ang hangin ng probinsya na dating nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay tila bumibigkas ngayon ng habag. Sa dulo ng daan, naroon pa rin ito. Ang maliit na bahay na gawa sa kahoy kung saan ako lumaki, ang tahanang minsan kong naging paraiso, ay isa na ngayong puntod ng mga alaala. Bakbak na ang pintura, mataas na ang mga damo sa paligid at ang mga bintanang kapis ay marumi at basag ang ilan. Ito ang larawan ng pag-iwan, ng kalungkutan. Naramdaman ko ang mga matang nakatitig sa aking likuran, ang mga bulungang tinatangay ng hangin mula sa mga kapitbahay. Nakita nila ang aking gula-gulanit na damit, ang aking paglalakad na tila pilay, ang aking nawawalang tingin. Bawat bulong ay isang kutsilyong humihiwa sa natitira ko pang dignidad. Itinulak ko ang pinto. Isang alon ng alikabok at amoy ng nabubulok na kahoy ang sumalubong sa akin. Walang nagbago. Naroon pa rin ang lumang silyang tumba-tumba ni tatay, ang mga kurtinang tinahi ni nanay na ngayoy kupas na. Ngunit wala na ang init, wala na ang buhay. Tanging ang lamig ng pag-iisa ang yumakap sa akin. Ang lagnat ay parang apoy na sumusunog sa akin mula sa loob. Ang aking lalamunan ay tuyong-tuyo at ang aking tiyan ay kumakalam sa gutom. Walang pagkain, walang kuryente, walang tubig. Sa labas, nagsimulang umambon. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas para itulak ang isang lumang timba sa ilalim ng butas sa aming bubong. Sinaluko ang tubig ulan at iyon ang naging una kong pagkain at inumin sa loob ng mahigit isang araw. Sa kabila ng sakit at panghihina, sinubukan kong maglinis. Sinubukan kong ibalik ang kaayusan sa pag-asang maibabalik ko rin ang kaayusan sa aking buhay. Sa ilalim ng lumang kama ni nanay, natagpuan ko ang isang maliit na baul na kahoy, ang baul ng mga alaala ni tatay. Binuksan ko ito. Sa loob ay may mga lumang litrato namin. At sa ilalim ng mga iyon, isang sobrang kulay krema na medyo naninilaw na. Nakasulat dito ang pangalan ko. Sa sulat kamay ni tatay. Isang liham. Hawak ko ito sa aking mga kamay. Ngunit wala akong lakas na basahin. Ang aking mga mata ay nanlalabo na at ang aking katawan ay bumibigay na. At doon, sa sahig na malamig at marumi, ako'y bumagsak. Sa gitna ng aking pagkawala ng malay, isang panaginip ang dumalaw. Nakita ko si nanay. Nakaupo siya sa tabi ko, pinupunasan ng maligamgam na bimpo ang aking noo. Ang kanyang ngiti ay kasing init ng sikat ng araw. At sa aking pandinig, umaawit siya ng isang pamilyar na oyayi. Nawala ang sakit. Nawala ang takot. Tanging kapayapaan lamang ang aking naramdaman. Ngunit iyon ay isang panaginip lamang. Nagising ang aking bahagyang kamalayan dahil sa isang tunog. Isang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng pinto. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata, ngunit ang liwanag mula sa labas ay masyadong nakakasilaw. Isang anino ang tumayo sa may pintuan. Isang bulto ng tao laban sa liwanag. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Kaibigan o kaaway. Ang puso ko ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sinubukan kong sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ang aking katawan ay hindi sumunod. At habang ang anino ay dahan-dahang humakbang palapit sa akin, isang mahinang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ang humalo sa hangin. Ang anino ay dahan-dahang lumapit at kasabay ng paglapit nito ay ang paglilinaw ng kanyang anyo. Ang kulubot na mukha, ang buhok na kulay pilak na nakapusod, at ang mga matang puno ng pag-aalala. Ito ay isang mukhang hinding-hindi ko malilimutan. Aling Nenita, naibulong ko, at kasabay ng pagbigkas ng kanyang pangalan ay ang pagtulo ng mga luhang hindi ko namalayang kanina, papala nagbabantang kumawala.
Ang anino ay si Aling Ninita, ang matandang biyudang kapitbahay namin na halos sa akin ay nagpalaki na. Yumuko siya at ang magaspang ngunit maalalahanin niyang mga palad ay marahang dumampi sa aking noo. "Naku, ang taas ng lagnat mo, bata ka," sabi niya. Ang boses niya'y tila isang gamot na unti-unting nagpapakalma sa nagwawala kong puso. Hindi na siya nagtanong. Kumilos siya ng may katiyakan na para bang alam na alam niya ang dapat gawin. Maingat niyang nilinis ang aking mga paso gamit ang pinakuluang dahon ng bayabas na dala niya. At habang ginagawa niya iyon, ang hapdi ay unti-unting napapalitan ng ginhawa. Pagkatapos, pinakain niya ako ng mainit na lugaw na may itlog at manok. Bawat subo ay parang bumabalik na buhay sa aking nanghihinang katawan. Sa mga sumunod na araw, si Aling Ninita ang naging aking anghel na tagabantay. Sa ilalim ng kanyang pag-aaruga, ang aking mga sugat ay nagsimulang maghilom at ang aking lagnat ay unti-unting nawala. Ngunit may isang sugat na hindi kayang gamutin ng anumang dahon, ang sugat sa aking puso. Isang hapon, habang nakaupo kami sa labas, hindi ko na napigilan ang sarili. Humagulgol ako at isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang bawat salitang masasakit, ang bawat sampal, ang bawat pagtitiis, at ang huling gabi ng impyerno. Nakinig siya, hindi ako hinusgahan, at ang kanyang mga mata ay lumuha kasama ko. Nang matapos ako, niyakap niya ako ng mahigpit. Sa yakap na yon, naramdaman ko ang init ng isang tunay na ina, isang kanlungang matagal nang ipinagkait sa akin. Nang medyo lumakas na ako, naisip kong ipagluto siya bilang pasasalamat. Ginamit ko ang mga gulay at manok na alaga niya sa kanyang bakuran at nagluto ako ng tinola. Simple lang, ngunit ibinuhos ko roon ang lahat ng natitira ko pang pagmamahal. Namangha si Aling Ninita sa unang higop pa lang sa sabaw. "Elisa, iha," sabi niya, ang mga matay kumikinang. "Ito na yata ang pinakamasarap na tinola na natikman ko sa buong buhay ko. Nasa mga kamay mo ang hiwaga." Tinitigan niya ako. "Bakit hindi ka magtinda ng pagkain, iha? Sayang ang talento mo." Ang mga salitang yon ay gumulantang sa akin. Ako? Magtitinda? Paano? Wala akong pera, wala akong lakas, at higit sa lahat, wala akong tiwala sa sarili. Hindi ko po kaya, Nay Ninita. Isa po akong hindi ko matuloy. Isa akong bigo. "Hindi," maringis sabi niya. Hinawakan ng aking mga kamay. "Isa kang ina, at gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak." Itinuro niya ang aking sinapupunan. "May dahilan kung bakit ka nabuhay. May dahilan kung bakit ligtas ang batang yan." Kinabukasan, iniabot niya sa akin ang isang maliit na telang nakatupi. Isang lumang apron na may burda ng mga bulaklak. "Ito ang unang uniforme mo sa bago mong buhay," nakangiti niyang sabi. Kasama noon ay ang isang maliit na supot na naglalaman ng kaunting pera. "Hindi yan libre," sabi niya. "Utang yan na babayaran mo kapag kumikita ka na." Isang bagong determinasyon ang umusbong sa aking puso. Gagawin ko ito. Lalaban ako. Dala ang perang ipinahiram ni Nay Ninita. Naglakad ako papunta sa palengke. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit may kasama ng pag-asa. Ngunit habang papaliko ako sa kanto, isang pamilyar na tunog ang nagpatigil sa tibok ng aking puso. Ang ugong ng isang mamahaling makina. Mula sa malayo na tanaw ko ito, isang itim na sedan, makintab at marangya, kamukhang-kamukha ng sasakyan ni Rico. Dahan-dahan itong huminto sa di kalayuan. Ang mundo ko ay biglang gumuho. Ang takot na akala ko'y naibaon ko na ay muling gumapang sa aking buong katawan. Natagpuan na ba niya ako? Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang supot ng mga sangkap na hawak ko ay muntik ng mabitawan. Ang puso ko ay tila isang tambol na sunod-sunod na pinapalo. Ang bawat kabog ay nagsusumigaw ng pangalan ni Rico. Ang itim na sedan,
Ang makintab na pintura, iyon ang kulungan ko. Iyon ang kotse ng aking berdugo. Isang hakbang paatras ang aking ginawa. Handa nang tumakbo at magtago. Ngunit bago pa man ako makatalikod, bumukas ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi si Rico ang lumabas. Isang pamilya, isang lalaki, isang babae at dalawang maliliit na bata ang bumaba mula rito. Mukha silang mga turista, naliligaw at naghahanap ng direksyon. Lumapit ang lalaki sa isang naglalakad at nagtanong. Pagkatapos ng ilang sandali, sumakay silang muli at umalis sa ibang direksyon. Humugot ako ng isang malalim na hininga. Ang hangin na pumasok sa aking baga ay parang unang hininga matapos malunod. Napagtanto ko na nanginginig pala ang aking mga tuhod. Isang maling akala lamang. Ngunit ang takot na naramdaman ko ay totoo. Isang paalala na ang mga multo ng kahapon ay hindi pa tuluyang nawawala. Kinabukasan, sa ilalim ng malawak na puno ng mangga sa tapat ng aming bakuran, itinayo ko ang aking munting pangarap. Isang maliit na mesang kahoy, isang kalang diuling, at isang malaking kaldero ng adobong manok na may itlog, ang pinagmamalaki kong luto. Inilatag ko rin ang ilang kaning isinangag sa bawang. Ang amoy nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Ang una kong naging customer ay si Nanita. Bitbit ang kanyang sariling plato. Sumunod, ang iba pang mga kapitbahay na naengganyo ng mabangong amoy at ng tsismis na ang pinahirapang asawa ay nagtitinda na ngayon. May awa sa kanilang mga mata, ngunit mayroon ding paghanga at nagustuhan nila. Bawat papuri na natatanggap ko ay tila isang sinag ng araw na tumutunaw sa yelo sa aking puso. Ang mga tricycle driver na naghahatid ng mga pasahero, ang mga guro mula sa kalapit na eskwelahan, ang mga trabahador sa ginagawang kalsada, lahat sila ay naging suki ko. Sa pagtatapos ng araw, sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, may hawak akong pera na ako mismo ang nagpaguran. Ang lukot na mga papel na yon, kahit hindi kalakihan ng halaga, ay mas mabigat pa sa anumang alahas na ibinigay sa akin ni Rico. Ito ay simbolo ng aking kalayaan. Lumipas ang mga buwan ng buwan. Lumaki ang aking tiyan kasabay ng pagdami ng aking mga customer. At isang madaling araw, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang unang sakit. Sa tulong ni Nanita at ng dalawa pang kapitbahay na nagsilbing mga hilot, sa loob ng maliit na bahay na kahoy, iniluwal ko ang aking anak, isang babae. Nang marinig ko ang kanyang unang iyak, ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagdurusa ay naglaho. Binuhat ko siya sa aking mga bisig, isang maliit at perpektong nilalang. Ang kanyang maliliit na daliri ay humawak sa akin. At sa sandaling iyon, ang basag kong mundo ay muling nabuo. Pinangalanan ko siyang Angela, ang aking anghel. Sa sandaling iyon, isinilang din ako muli. Ang aking munting tindahan sa ilalim ng puno ng mangga ay opisyal ko nang tinawag na Angela's Carinderia. Ito na ang naging buhay ko. Ang bawat sentimong kinikita ko ay napupunta sa gatas at lampin ni Angela. At sa unti-unting pagsasaayos ng aming bahay. Ngunit may mga pagsubok pa rin. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan. Ang bubong namin, na may mga butas na, ay tuluyan ng bumigay. Maraming tulo sa loob ng bahay. At ginugol ko ang buong gabi na yakap-yakap si Angela. Tinitiyak na hindi siya mababasa habang ako ang nagpapaulan. Kinabukasan, tiningnan ko ang aking naipon. Kulang pa. Ang pag-aayos ng bubong ay mangangailangan ng malaking halaga. Habang ako'y namomroblema, isang tricycle ang huminto sa tapat ng aking tindahan. Iniabot sa akin ng driver ang isang sobre. May nagpapa-cater po, sabi niya. Para daw po sa event sa munisipyo bukas, 100 katao. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay ang listahan ng mga pagkain na dapat kong ihanda.
Lahat ay mga espesyalidad ko. At sa ilalim nito, isang makapal na pligo ng pera. Bayad na raw lahat. Mas malaki pa sa kailangan ko para sa bubong. Walang pangalan, walang numero. Tanging isang maikling sulat na nakasulat sa makinilya. Ang iyong talento ay nararapat para sa mas malaking pagdiriwang. Napatulala ako. Hawak ang pera. Sino ang anghel na ito? Sino ang taong ito na naniniwala sa akin nang higit pa sa paniniwala ko sa aking sarili? Ang misteryosong catering event ang naging simula ng isang himala sa buhay naming mag-ina. Naging napakatagumpay ng aking mga niluto. Sa bawat subo ng mga panauhin sa aking kaldereta at kare-kare, kasabay nito ang pag-usbong ng aking pangalan sa aming maliit na bayan. Mula sa isang hamak na inabandona, ako ngayon ay ang babaeng hinahanap-hanap ang luto. Gamit ang malaking kita mula roon, na ipaayos ko ang aming bubong. Nang gabing iyon, muling bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Nakahiga ako sa aming malambot na kutsyon, yakap-yakap ang aking munting si Angela, habang pinapakinggan ang pagpatak ng ulan sa bagong yero. Ang tunog na dati nagdudulot ng pangamba ay isa na ngayong musika ng kaligtasan, mainit, tuyo at payapa. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nakatulog ako ng mahimbing na may ngiti sa aking mga labi. Ngunit habang umiinit ang aking mundo, unti-unti namang nanlalamig ang isang mundo sa kabilang panig. Sa isang matayog na gusali sa Maynila, balot ng magagarang salamin at malamig na aircon, nakatayo si Rico sa harap ng mga bigating board of directors. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit, ang buhok ay plansado, at ang boses ay puno ng kayabangan habang ipinipresenta ang kanyang pinakabagong proyekto. Sa kanyang isip, isa siyang hari na hindi nagkakamali. Ngunit iba ang tingin ng mga taong nasa harap niya. Ang mga matang dati puno ng paghanga at tiwala ay ngayoy nanlalamig at puno ng pagdududa. "We're pulling out, Rico," sabi ng pinuno ng board. Ang boses ay walang anumang bahid ng emosyon. Tiniklop nito ang folder na naglalaman ng proposal ni Rico. "Masyadong malaki ang risk at bumababa ang performance ng kumpanya mo lately. Hindi namin pwedeng itaya ang pera namin sa isang lumulubog na barko." Parang binuhusan ng yelo si Rico. Ang kanyang panga ay nagtiim. "What? No, that's impossible. Kumikita tayo. This project will double your investments." Pagmamatigas niya sa wikang Ingles at Tagalog, ang kanyang boses ay tumaas ng ilang tono. "It's over, Rico. You're on your own." Iniwan siyang mag-isa sa malaking kwarto, napapaligiran ng mga basyong upuan. Umuwi si Rico na parang isang bulkang handang sumabog. Ang bahay nila, na dati palaging malinis at amoy sampagwita, ngayon ay magulo at madumi. Mga maruruming plato sa lababo, mga nakakalat na damit sa sofa. Sa halip na mainit na hapunan at malamig na tubig na sasalubong sa kanya, ang bunganga ni Mama Dolores ang bumati sa kanya. "Rico, ano ba, wala na tayong stock ng kape at yung labandera hindi dumating. Sinong maglalaba ng mga damit ko?" Anggil ng kanyang ina habang nanonood ng telebisyon. Sa galit, hinablot ni Rico ang isang basong kristal sa mesa at inihagis ito sa pader. Ang babasaging baso ay nagkadurog-durog. Ang mga piraso nito ay nagtalsikan sa sahig. Tumahimik ang buong bahay. Naramdaman ni Rico ang matinding panginginig ng kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, naisip niya ako. Hindi dahil mahal niya ako. Naisip niya ako dahil nawala ang kanyang libreng katulong. Nawala ang taong laging nagluluto ng pagkain niya, naglilinis ng kanyang kalat, at sumasalo ng kanyang mga galit. "Kasalanan to ng babaeng yon," sigaw niya sa kawalan. Ang mga matay nanlilisik. Simula nang umalis ang malas na yon, puro kamalasan na ang nangyayari sa buhay ko. Naniniwala si Rico na ako ang nagdadala ng malas sa kanya. Ang hindi niya alam,
Ako ang naging panangga niya sa lahat ng kamalasan. Ang kanyang tagumpay ay hindi bunga ng kanyang galing. Ito ay isang ilusyon, isang kastilyong buhangin na nakatayo lamang dahil sa isang lihim na pundasyon, ang pabor na ibinibigay sa kanya ng mga kaibigan ng yumaong kong ama bilang paggalang sa akin. At nang saktan niya ako, ang pundasyong yon ay tuluyan ng gumuho. Nabasag ang nakabibinging katahimikan sa loob ng maruming bahay nang tumunog ang telepono ni Rico. Isang tawag mula sa bangko. Inis niyang sinagot ito. Iniisip na isa na naman itong abala. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa kabilang linya ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang mga tuhod. Mr. Santiago, ang malamig na boses ng bank manager, tumatawag po kami para ipaalam na ang pangunahing garantor ng inyong multi-million business loan ay nag-pull out na. Epektibo agad. Kailangan ninyong bayaran ang buong halaga sa loob ng 30 araw. Kung hindi ay isusubasta namin ang bahay at lahat ng ari-arian ng kumpanya. Namutla si Rico. Ang garantor? Ang tagapag-arantiya na hindi niya kailanman nakilala ng personal na inakala niyang isang kaibigan ng pamilya. Bakit ito aatras ng biglaan? Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nagsisimula na ang paniningil ng tadhana. Ang Angeles Carinderia ay naging puso ng aming maliit na komunidad. Ang dating tahimik na puno ng mangga ay naging isang masayang tagpuan, puno ng tawanan ng mga kumakain at ng halimuyak ng aking mga niluluto. Si Angela, na ngayon ay isa ng bibong paslit, ay ang reyna ng lugar. Ang kanyang mga tawa ang nagsisilbing musika sa aking bawat pagod. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ngunit ang kapayapaan, tulad ng isang magandang panaginip, ay madaling sirain. Mayroon akong isang kapitbahay, si Marites, isang babaeng mas maraming oras sa pakikipagtsismisan kaysa sa pag-aasikaso ng sariling pamilya. Nakikita niya ang pag-unlad ng aking karinderya. Nakikita niya ang pagdami ng aking mga suki. At sa bawat papuring naririnig niya para sa akin, isang butil ng inggit ang tumutubo sa kanyang puso. Nagsimula sa mga simpleng bulungan. Saan kaya nanggagaling ang puhunan niyan? Baka naman may kabit na mayaman yan sa Maynila kaya nakapagpatayo agad. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Sanay na akong mahusgahan. Ngunit isang hapon, habang abala ako sa paghahain, narinig ko mismo ang laso na lumalabas sa kanyang bibig. Sinasabi sa isa sa mga customer ko, "Nako, ewan ko ba kung paano yan nakakaakit ng customer. Baka naman may kung anong gayuma ang nilalagay niyan sa pagkain," sabi ni Marites na may kasama pang mapanuyang tawa. "At yang anak niya, sigurado ba kayong sa asawa niya yan? Baka naman bunga rin ng kung sinong lalaki." Ang sandok na hawak ko ay bumagsak sa kaldero, lumikha ng malakas na kalansing na nagpatigil sa lahat. Ang usapan ay namatay. Lahat ng mata ay napunta sa akin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang lumang Elisa ay tatakbo at magkukulong sa kwarto para umiyak. Ang lumang Elisa ay hahayaan silang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi na ako ang dating Elisa. Tumingin ako kay Angela na masayang naglalaro ng kanyang mga laruan sa isang sulok. Walang kamalay-malay sa dumi na ibinabato sa kanyang ina. At dahil sa kanya, nakahanap ako ng lakas na hindi ko akalaing mayroon ako. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking apron. Dahan-dahan akong lumakad, papalapit sa mesa kung nasaan si Marites. Ang buong karinderya ay natahimik, nag-aabang. "Marites," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. "Narinig ko ang sinabi mo." Nagulat siya, ngunit agad ding nakabawi at tinaasan ako ng kilay. "Oh, talaga? Alin doon? Ang totoo naman, di ba?" Ngumiti ako.
Isang nangiting hindi umabot sa aking mga mata. Ang gayuma na sinasabi mo, sabi ko, sapat na malakas para marinig ng lahat. Gusto mong malaman ang sikreto ko? Itinuro ko ang kaldero. Pagmamahal yan, Marites. Pagmamahal sa anak ko na kailangan kong buhayin. Ang bawat sentimo na ipinapalamon ko sa kanya ay galing sa pawis ko, hindi sa paninira ng buhay ng may buhay. Namula ang mukha ni Marites. Tumayo siya. Ang kapal ng mukha mo. Pinalalabas mo pa na masama ako. Hindi ko kailangang gawin yan, Marites. Ginagawa mo yan sa sarili mo. Humarap ako sa lahat ng aking mga suki. Lahat kayo dito ay saksi sa aking pagbangon. Alam ninyo kung saan ako nagsimula. Ang lugar na ito ay itinayo hindi ng pera ng kung sinong lalaki, kundi ng tiwala at suporta ninyo. Tama si Elisa, sigaw ni Nay Nenita mula sa kanyang pwesto. Walang kahihiyan ka, Marites. Kung wala kang magawang mabuti, tumahimik ka na lang. Sunod-sunod na sang-ayon ang narinig ko mula sa iba. Si Marites, na ngayon ay napapaligiran ng mga matang mapanghusga, ay walang nagawa kundi kunin ang kanyang bag at mag-walkout. Dala ang kanyang kahihiyan. Nang gabing iyon, naramdaman ko ang tagumpay. Ipinagtanggol ko ang aking sarili. Ipinagtanggol ko ang aking anak. Pinatunayan ko na ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Ngunit tila ang tadhana ay may iba pang plano. Kinabukasan, habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan, isang kartero ang nag-abot sa akin ng isang opisyal na sulat. Mula ito sa isang law office sa Maynila. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Ang mga salitang nakalimbag sa papel ay malamig at walang pakiramdam. Mga salitang legal na sumaksak sa aking puso. Ito ay isang formal na petisyon para sa annulment galing kay Rico. At sa ilalim ng petisyon, may isang pangungusap na halos nagpatigil sa paghinga ko at nagpaguho sa tagumpay na naramdaman ko kagabi. Ang nagsasakdal, si Ginoong Ricardo Santiago, ay formal ding hinihiling sa korte ang nag-iisang karapatan sa pangangalaga ng kanilang anak. Ang papel sa aking mga kamay ay tila naging yelo. Ang lamig nito ay gumapang sa aking mga ugat. Pinatitigas ang aking mga kalamnan. Pinatitigil ang tibok ng aking puso. Si Angela, ang aking munting anghel, ang aking hininga, ang aking lakas. Kukunin niya sa akin. Ang lalaking halos pumatay sa aming dalawa ay siya pang may lakas ng loob na bawiin ang tanging dahilan kung bakit ako bumangon. Isang tawang walang saya ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawa na puno ng pait at sakit. Napaupo ako sa sahig, yakap-yakap ang sulat sa aking dibdib. At doon, sa gitna ng aking munting tagumpay, muli akong humagulgol. Ngunit hindi na ito ang iyak ng isang biktima. Ito ang iyak ng isang inang natatakot na mawalan ng anak. Si Nay Nenita ang nakahanap sa akin sa ganoong kalagayan. Nang makita niya ang sulat, ang kanyang maamong muka ay nag-apoy sa galit. Hayop siya, walang kaluluwa. Matapos kang saktan at halos patayin, ngayon gusto niyang kunin ang bata. Hindi tayo papayag, Elisa. Lalaban tayo. Paano, Nay? Hikbi ko. Wala akong pera. Isa lang akong hamak na tagaluto. Sino ang lalaban para sa atin? Mayroon, mariing sabi ni Nay Nenita, ang kanyang mga matay nagliliyab. May pamangkin ang pinsan ko sa Maynila. Kaibigan niya ang isang abogado. Bata pa, pero matalino at matapang. Higit sa lahat, matulungin sa mga inaapi. Kinabukasan, dala ang lahat ng aking naipon at ang sulat mula kay Rico. Muli akong bumiyahe patungong Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakas. Papunta ako sa isang laban. Ang law office ay nasa isang gusali sa Makati. Maliit lang, pero malinis at professional. Ang pangalan sa pinto ay Lim Law Firm. Sa loob, isang binatang lalaki
na maayos, manamit at may seryosong mga mata ang sumalubong sa akin. Siya si Attorney David Lim. Sa una, formal siya at direkta. Ngunit habang isinasalaysay ko ang aking kwento, nakikita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Nang ikwento ko ang tungkol sa kumukulong tubig, ang kanyang panga ay nagtiim. Nang ipakita ko ang mga peklat sa aking braso, ang kanyang mga mata ay nag-alab. Hindi ito simpleng kaso ng annulment, Ginang Elisa. Sabi niya nang matapos ako, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Ito ay laban para sa katarungan. Tinitigan niya ako. Wala kang dapat ipag-alala sa bayad. Ang kasong ito, personal ko ng laban. Sa mga sumunod na araw, naging abala kami. Hiningi ni Attorney David ang lahat ng dokumento na meron ako. Naalala ko ang baul ni tatay at ang liham na hindi ko pa nabubuksan. Dala ang lahat ng iyon, mga lumang bank statement, titulo ng lupa, at ang liham. Bumalik ako sa kanyang opisina. Habang masusi niyang pinag-aaralan ang mga papel, ako na may nagpatuloy sa aking karinderya. Ngunit sa bawat tawa ni Angela, isang takot ang kumikirot sa aking dibdib. Paano kung ito na ang huling mga araw na makakasama ko siya? Isang gabi, habang isinasara ko na ang karinderya, tumunog ang aking telepono. Si Attorney David. "Elisa, may natuklasan ako," sabi niya. Ang boses niya ay may halong pagkasabik at pagkaseryoso. "Tungkol sa mana na binabanggit ng asawa mo sa chapter 1. "Ano po iyon, attorney?" Narinig ko ang pagbuklat niya ng mga papel sa kabilang linya. "Hindi ito simpleng mana, Elisa. Ang tatay mo, bago siya pumanaw, ay nagtayo ng isang lihim na trust fund. Milyon-milyon ang halaga. At ang nag-iisang benepisyaryo habang nabubuhay ka ay si Rico." Nanlamig ako. Kaya pala gusto nilang makuha. Pero may isang detalye na hindi nila alam. Pagputol ni Attorney David. "Ang tatay mo ay matalino. Naglagay siya ng isang safety clause, isang kondisyon, Elisa. Isang napakalinaw na kondisyon. Ang lahat ng benepisyo, ang lahat ng koneksyon sa negosyo na nakakabit sa pondo, ay automatikong mawawala sa sandaling may mangyaring anumang pisikal o emosyonal na pananakit sa iyo." Napatakip ako sa aking bibig. Ang pagbagsak ni Rico. Hindi yun aksidente. Iyon ang plano ng aking ama. Isang proteksyon mula sa libingan. Ang garantor na umalis sa loan niya. Ang mga kontratang biglang nawala. Lahat konektado dito, Eliza. Pagpapatuloy ni Attorney David, ang kanyang boses ay may diin. Ang pagbuhos niya ng mainit na tubig sa iyo, ang siyang pumirma sa sarili niyang hatol. "Eliza, hindi lang natin kayang ipanalo ang kaso para kay Angela. Hawak natin ang mismong baril na pumuputok ngayon sa paa niya." Ang mga revelasyon ni Attorney David ay parang isang malakas na hangin na nagtulak sa akin pasulong. Ang takot ay napalitan ng tapang. Hindi na ako isang biktimang nagtatago. Isa na akong mandirigma. May hawak na sandata ng katotohanan na ipinagkaloob ng aking ama. Ang kaso sa korte ay umusad. Sa bawat pagdinig, naroon si Attorney David, matatag at matalino. Sinasagot ang bawat kasinungalingan mula sa kampo ni Rico. Habang ako, sa halip na magmukmok, ay ibinuhos ang lahat ng aking enerhiya sa pagpapalago ng aking negosyo. Ang Angela's Carinderia ay naging napakaliit na para sa dumaraming customer. Sa tulong ng isang maliit na utang mula sa kooperatiba ng bayan at ng walang sawang suporta ng komunidad, nagpasya akong tuparin ang isang mas malaking pangarap. Ipinagbili ko ang maliit na lupa na pamana sa akin at nagpatayo ako ng isang tunay na restaurant. Isang lugar na may maayos na mga mesa at upuan, may kusinang kompleto sa gamit at isang malinis na palikuran. Simple lang, ngunit para sa akin, ito ay isang palasyo. Isang palasyong itinayo mula sa aking mga luha at pawis. Pinangalanan ko itong Angela's Restaurant. Ang araw ng grand opening ay isang pagdiriwang para sa buong bayan. Ang amoy ng aking crispy pata,
at sinigang na hipon ay naging sentro ng kasiyahan. Ang mga ngiti at pagbati mula sa aking mga suki ay mas matamis pa sa anumang leche flan na aking inihanda. Sa gitna ng lahat, karga-karga ko si Angela na nakasuot ng isang magandang bestida. Ito ang aming tagumpay. Ngunit habang ang ilaw sa aking mundo ay nagniningning ng buong liwanag, sa isang madilim na sulok ng Maynila, ang ilaw sa mundo ni Rico ay tuluyan ng namatay. Ang 30 araw na palugit ng bangko ay lumipas. Hindi niya nabayaran ng utang. Ang kanilang magarang bahay, ang lahat ng kasangkapan sa loob nito ay isinubasta. Ang mamahalin niyang kotse ay hinatak ng bangko. Ang kanyang kumpanya ay tuluyan ng nagsara. Mula sa isang kinikilalang negosyante, si Rico ay naging isang pulubi. Sila ni Mama Dolores ay napilitang lumipat sa isang maliit at masikip na apartment sa isang magulong lugar sa Tondo. Ang amoy ng estero ang pumalit sa amoy ng sampagwita. Ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay ang pumalit sa tahimik na musika. Para kay Rico, ito ay isang impyerno. Isang impyernong salamin ng buhay na dati niyang ipinaranas sa akin. Doon, sa gitna ng kahirapan, nalaman niya ang buong katotohanan. Ipinakita sa kanya ng kanyang abogado ang kopya ng trust fund agreement ng aking ama. Binasa niya ang bawat salita, ang bawat kondisyon, at sa wakas, naunawaan niya. Ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa malas. Ito ay resulta. Isang direktang resulta ng kanyang kalupitan. Ang pagkaunawang iyon ang tuluyang dumurog sa kanya. Ang kayabangan niya ay naglaho, napalitan ng isang malalim na kawalan. Lahat ng kanyang tagumpay ay isang kasinungalingan pala. Isa lamang siyang puppet na pinagalaw ng pera ng biyenan na kanyang hinamak. Isang gabi, matapos ang isang mapait na pagtatalo nila ni Mama Dolores tungkol sa pera, lumabas si Rico. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang isip ay blanko. Dinala siya ng kanyang mga paa sa terminal ng bus. Bumili siya ng isang tiket. Isang tiket patungo sa iisang lugar na alam niyang makikita ang babaeng sumira at bumuo sa kanya. Samantala, sa aking restaurant, abala ako sa paghahanda para sa nalalapit na fiesta. Ang mga ilaw ay nakasabit na at ang mga order para sa catering ay dagsaan. Habang nagpupunas ako ng isang mesa, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pinto. Tinaas ko ang aking paningin. Nakatayo roon ang isang lalaki. Payat na payat. Ang kanyang mga mamahaling damit ay ngayoy luma at marumi. Ang kanyang buhok ay magulo at may ilang araw ng balbas sa kanyang mukha. Ngunit ang mga matang iyon, mga matang puno ng pagkagapi at desperasyon, kilalang kilala ko. Si Rico. Nakatayo siya sa pintuan ng aking palasyo, hindi bilang isang hari, kundi bilang isang pulubi. Ang buong restaurant ay tila huminto sa pag-inog. Ang masayang kwentuhan ng mga customer ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa lalaking nakatayo sa may pintuan at pagkatapos ay sa akin. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ko sa basahan. Si Angela, na naglalaro sa isang sulok, ay tumigil at tumingin sa lalaking estranghero. Ang kanyang mga inosenteng mata ay puno ng pagtataka. Humakbang si Rico papasok. Bawat hakbang niya ay tila mabigat, bawat yabag ay umiitsyo sa sahig na pinakintab ng aking pagod. Huminto siya sa gitna ng restaurant, ilang metro na lang ang layo mula sa akin. Ang amoy ng alak at ilang araw na pawis ay humalo sa masarap na aroma ng aking niluluto. "Elisa," sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos pabulong. Ang dating tono ng pag-uutos at kayabangan ay wala na, napalitan ng isang tinig na basag at puno ng pagsusumamo. Hindi ako sumagot. Hinintay ko lang kung ano ang susunod niyang gagawin. Ang aking puso ay kalmado sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Wala na ang takot. Wala na ang panginginig. Tanging isang kakaibang kapayapaan na dulot ng pagkaalam sa sarili kong halaga. Dahan-dahan, lumuhod si Rico sa sahig.
Ang kanyang mga tuhod ay lumagapak sa baldosa. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay halos sumayad na sa lupa. Ang mga customer ay napasinghap. "Patawarin mo ako, Elisa." Hikbi niya. Ang kanyang katawan ay nanginginig. "Patawarin mo ako. Sa lahat. Nagkamali ako. Naging demonyo ako sa'yo. Ngayon, pinagbabayaran ko na ang lahat." Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagkawala ng kanyang kumpanya, ang pagkasubasta ng kanilang bahay, ang buhay sa kahirapan. Inamin niya ang lahat ng kanyang kasalanan, ang kanyang katangahan, sa pag-aakalang ang tagumpay niya ay sarili niyang gawa. Ang kanyang pagsusumamo ay totoo. Ang kanyang pagsisisi ay ramdam na ramdam. Ang lumang Elisa ay marahil maaawa at tatakbo para tulungan siyang tumayo. Ngunit hindi na ako ang lumang Elisa. "Tumayo ka, Rico," sabi ko. Ang aking boses ay matatag at walang bahid ng galit o awa. Tanging kapanatagan lamang. Nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang kislap ng pag-asa. "Pinapatawad mo na ba ako, Eliza? Pwede ba tayong, pwede ba tayong magsimula ulit? Para sa bata?" Umiling ako. Dahan-dahan. Lumapit ako sa kanya. Hindi para yakapin siya, kundi para harapin siya ng malapitan. "Matagal na kitang pinatawad, Rico," sabi ko. "Hindi dahil sa'yo, kundi para sa sarili ko. Pinatawad kita para makalaya ako sa galit at sakit na idinulot mo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot at lalong hindi ito nangangahulugan ng pagbabalik." Ikinuwento ko rin sa kanya ang aking gabi ng pagtakas, ang hapdi ng paso sa aking likod habang tumatakbo sa ulan, ang takot na baka hindi na mabuhay ang anak ko, ang gutom at lamig sa pagbabalik ko sa sirang bahay. Ang lahat ng yan, Rico, ay hindi na mabubura ng kahit anong pagluhod mo. At ang bawat tagumpay na nakikita mo sa paligid mo ngayon, itinayo ko iyan mula sa mga durog na piraso na iniwan mo sa akin. Mula sa aking bulsa, dumukot ako ng ilang pirasong pera. Inilagay ko ito sa ibabaw ng isang mesa sa tabi niya. "Ito ay hindi tulong, kundi bayad," sabi ko. "Bayad para sa mga taon ng kabataan ko na sinayang ko sa pagsisilbi sa'yo. Tapos na tayo. Humanap ka ng sarili mong paraan para bumangon gaya ng ginawa ko." "Hindi." "Elisa, pakiusap." Bago pa man siya makahawak sa aking damit, isang malakas na sigaw ang pumuno sa buong restaurant. "Walang hiya kang lalaki ka at may gana ka pang bumalik dito." Si Mama Dolores. Nakapasok pala siya at ngayon ay sumusugod na parang isang galit na toro. Ang kanyang mga matay nanlilisik at nakatutok sa akin. "Ikaw, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ng anak ko." Itinulak niya ang isang upuan at akmang susugurin ako. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pader ng tao ang humarang sa kanyang daraanan. Si Nay Nenita, ang mga tricycle driver na suki ko, ang mga tindera sa palengke, ang mga nanay na kumakain kasama ang kanilang mga anak. Lahat sila'y tumayo. Lahat sila'y nasa pagitan namin ni Mama Dolores. "Subukan mong saktan si Elisa at kami ang makakalaban mo," sabi ng isa sa mga driver. Ang boses niya'y matigas. "Umalis na kayo dito," sigaw ng isa pa. "Hindi kayo welcome sa lugar na ito." Si Mama Dolores ay natigilan. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong dati hinahamak niya. Ngayon, sila ang hukom. Sila ang aking pamilya. Napapaligiran at walang kakampi. Hinila niya si Rico patayo. "Halika na. Wala tayong mapapala sa mga pulubing ito." At sa gayon, kinaladkad niya ang kanyang talunang anak palabas ng aking restaurant, palabas ng aking buhay, sa ilalim ng mga mapanghusgang tingin ng buong komunidad. Pinanood ko silang umalis. At nang mawala na sila sa aking paningin, humarap ako sa aking mga panauhin, sa aking mga tagapagtanggol.
Yumuko ako ng bahagya. Salamat sa inyo, sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang pagkain po ngayon, libre na. Isang masigabong palakpakan at hiyawan ang pumuno sa Angela's Restaurant. Sa gitna ng lahat, tumakbo si Angela palapit sa akin at niyakap ang aking mga binti. Binuhat ko siya. At habang tinitingnan ko ang kanyang mga matang nagliliwanag, alam ko na, tapos na ang laban. Panalo na kami. Matapos ng araw na yon, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang huling multo ng aking kahapon ay tuluyan ng naglaho. Nanalo ako sa korte. Ang buong karapatan sa pangangalaga ni Angela ay naibigay sa akin ng walang anumang pagtutol mula sa kampo ni Rico. Ang trust fund ay formal ng isinara at ang natitirang interes nito ay inilipat sa pangalan ni Angela. Isang pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Ang lahat ay nasa ayos na. Ngunit may isang bagay pa ring kulang. Isang pinto mula sa nakaraan na hindi ko pa naisasara. Isang gabi, matapos kong patulugin si Angela, umupo ako sa lumang silyang tumba-tumba ni tatay. Mula sa baol na kahoy, kinuha kong muli ang sobrang kulay krema, ang liham na isinulat niya para sa akin bago siya pumanaw. Sa loob ng maraming buwan, natakot akong buksan ito. Natakot ako sa kung ano ang maaari nitong sabihin. Ngunit ngayon, handa na ako. Dahan-dahan kong pinunit ang selyo. Ang papel sa loob ay lumana at ang tinta ay medyo kumupas na. Ngunit ang sulat kamay ni tatay ay malinaw pa rin. Anak kong Elisa, kung binabasa mo ito, malamang ay wala na ako. At malamang din, binabasa mo ito dahil nasa isang pagsubok ka sa iyong buhay. Patawad anak, kung hindi ako naging perpektong ama. Patawad kung ang tanging naiwan ko sa iyo ay ang munting bahay na ito at ang ilang mga alaala. Ngunit may isa pa akong inihanda para sa iyo. Isang bagay na sana ay hindi mo na kailanganin. Nagtayo ako ng isang pondo, isang lihim na tulong para sa lalaking pinili mong pakasalan. Hindi dahil nagtitiwala ako sa kanya, Elisa. Ginawa ko yon dahil nagtitiwala ako sa pag-ibig mo para sa kanya. Inisip ko, kung sa pamamagitan ng tulong ko ay magiging mas madali ang buhay ninyo, marahil ay magiging mas mabuti siyang asawa sa'yo. Ngunit nagkamali ako. Naglagay ako ng isang kondisyon, anak. Isang panangga. Isang huling paraan para protektahan ka kahit wala na ako. Sa sandaling saktan ka niya, mawawala sa kanya ang lahat. Marahil ay magagalit ka sa akin dahil sa pakikialam ko. Ngunit sana maunawaan mo, ang isang ama ay gagawin ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. Eliza, ang tunay na mana na iniiwan ko sa iyo ay wala sa bangko. Ito ay nasa iyong mga kamay. Ang galing mong magluto na namana mo sa iyong ina. Ito ay nasa iyong puso. Ang katatagan na hindi mo alam na taglay mo. Ang pera ay nauubos. Ang kapangyarihan ay nawawala. Ngunit ang talento at kabutihan ng puso, iyan ang tunay na yaman. Huwag mong hayaan ang sinuman na tapakan ng iyong pagkatao. Ikaw ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto. Tumayo ka, maging matatag ka, at higit sa lahat, magmahal ka muli. Simula sa pagmamahal sa iyong sarili, nagmamahal tatay. Ang bawat salita ay isang yakap mula sa nakaraan. Ang mga luhang pumatak sa papel ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng pag-unawa at pasasalamat. Hindi ako iniwan ni tatay. Kailan may hindi niya ako pinabayaan. Ang pag-ibig niya ay isang binhi na itinanim niya noon pa man. At ngayon, sa wakas, ay namumunga na sa aking buhay. Niyakap ko ang sulat. Ang bigat na hindi ko namalayang pasan-pasan ko pala ay biglang gumaan. Ang huling piraso ng aking durog na puso ay nabuo na. Kinabukasan merong kakaibang sigla sa aking mga kilos. Ang paghiwa ko ng sibuyas ay mas mabilis. Ang paghalo ko sa sinigang
ay mas masigla. Isang balita ang kumalat sa bayan. Isang aksidente ang nangyari sa kabilang baryo. Isang pampasaherong jeepney ang nawalan ng preno at bumangga sa isang puno. Maraming nasugatan. Ngunit ayon sa mga nakakita, may isang lalaking estranghero na mukhang pagod at marumi. Ang siyang unang sumaklolo. Sa kabila ng panganib na baka, sumabog ang sasakyan. Paulit-ulit siyang pumasok sa loob para ilabas ang mga naipit na pasahero, lalo na ang isang batang babae na umiiyak sa isang sulok. Nailigtas niya ang lahat bago pa man dumating ang mga ambulansya. Ang lalaking bayani, ayon sa mga testigo, ay si Rico. Ang balita tungkol sa kabayanihan ni Rico ay kumalat sa buong bayan na parang apoy sa tuyong damuhan. May mga humanga, may mga hindi makapaniwala. Ang pangalan na dati simbolo ng kahihiyan ay biglang nabalot ng isang kakaibang misteryo. Ayon sa mga huling balita, si Rico ay malubhang nasugatan. Nabalian siya ng ilang buto at nagtamo ng mga paso nang sumiklab ang makina ng jeep. Dinala siya sa pampublikong ospital sa sentro ng bayan. Walang kasama, walang nag-aasikaso. Nang marinig ko yon, isang komplikadong emosyon ang dumaan sa akin. Hindi galit. Hindi rin awa, tanging isang malalim na pag-iisip. Pinanood ko si Angela na masayang naglalaro sa sahig ng restaurant. Ang batang ito, ang bunga ng isang pag-ibig na naging lason. Ngunit siya rin ang gamot sa lahat ng sugat. Ang ama ng batang ito, sa kabila ng lahat, ay gumawa ng isang bagay na tama. Isang bagay na nagligtas ng buhay ng ibang tao. Pupuntahan mo ba siya? Tanong ni Nay Nenita na para bang nababasa niya ang laman ng aking isip. Umiling ako. Hindi po, Nay. Tumingin ako sa kanya at sa wakas, naintindihan ko na ang lahat. Ang pagpunta ko roon ay magbibigay lang sa kanya ng maling pag-asa. O kaya naman, magiging parang isang paghihiganti na ipinapakita ko kung gaano na ako kataas at gaano na siya kababa. Hindi ko kailangan ng alinman sa dalawa di. Kumuha ako ng isang maliit na sobre at naglagay ng kaunting pera sa loob. Iniabot ko ito sa isang pinagkakatiwalaan kong tricycle driver. Pakibigay mo ito sa nurse sa ospital, sabi ko. Sabihin mo para sa mga gamot ng pasyenteng nagngangalang Ricardo Santiago. Huwag ninyong sasabihin kung kanino galing. Iyon lang. Isang maliit na tulong, hindi bilang asawa o bilang biktima, kundi bilang isang kapwa-tao. Isang kilos ng pagpapakawala. Isang huling pagputol sa tanikala na nag-uugnay sa aming dalawa. Ang responsibilidad ko ay tapos na. Ang landas niya ay kanya ng sarili. Sa kabilang dako, ang balita ng aksidente ay nakarating din kay Mama Dolores. Ngunit sa halip na dalawin ang nag-agaw buhay na anak, mas inuna niya ang kanyang sarili. Sinubukan niyang mangutang sa mga dati nilang kaibigan, gamit ang pangalan ni Rico, ngunit lahat sila ay tumanggi. Walang natira para sa kanya. Ang babaeng buong buhay na umasa sa iba ay biglang naiwang mag-isa. Sa huli, walang matirhan at walang makain. Natagpuan siya ng mga social worker at dinala sa isang tahanan para sa mga nakatatanda na pinapatakbo ng gobyerno. Ang kanyang kaharian ay naging isang maliit na higaan sa isang dormitoryong puno ng mga taong, tulad niya, ay iniwan na rin ng panahon. Ang buhay sa aming bayan ay nagpatuloy. Ang Angela's Restaurant ay lalo pang lumago. Nakapagbukas ako ng isang maliit na branch sa kabilang bayan. Nakapag-ipon ako para sa pag-aaral ni Angela. Nakapagbigay ako ng trabaho sa marami sa aming mga kapitbahay. Ang bawat araw ay isang pasasalamat. Ang bawat ngiti ng aking anak ay isang biyaya. Lumipas ang ilang taon. Si Angela ay isa ng mag-aaral sa elementarya. Matalino at masayahin. Ang mga peklat sa aking braso ay halos hindi na makita. Ang mga alaala ng sakit ay napalitan na ng mga alaala ng tagumpay at tawanan. Isang hapon, habang nagtitingin ako ng mga sulat sa post office, isang sobre ang nakaagaw ng aking pansin.
Iba ito sa mga karaniwang bill o sulat mula sa supplier. Galing ito sa isang malayong monasteryo sa kabundukan ng Bukidnon. Walang pangalan ng nagpadala. Dala ng kuryosidad, binuksan ko ito. Ang sulat kamay sa loob ay pamilyar, ngunit mas payapa na ngayon, mas maayos. Eliza, kung natanggap mo ang liham na ito, ibig sabihin ay natagpuan ko na ang aking daan. Matapos ang aksidente at sa tulong ng isang hindi nagpakilalang donor, ako'y gumaling. Ngunit habang nagpapagaling ang aking katawan, doon ko natanto na ang tunay na may sakit ay ang aking kaluluwa. Ang pagliligtas ko sa batang yon sa jeep, iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko na gumawa ako ng isang bagay hindi para sa sarili ko. At sa sandaling iyon, nakita ko ang liwanag. Hindi na ako bumalik sa dati kong buhay. Paano pa? Wala na namang babalikan. Naglakbay ako, naghahanap ng kahulugan. At dito, sa katahimikan ng monasteryo, natagpuan ko ito. Ang buhay ko ngayon ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ito ang aking pagtubos. Hindi ako humihingi ng iyong kapatawaran dahil alam kong hindi ako karapat-dapat. Ang liham na ito ay hindi para doon. Ito ay para magpasalamat. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas at salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Nakarating sa akin ang balita ng iyong tagumpay. Masaya ako para sa iyo. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging ilaw. Iyan ang nararapat sa iyo. Hanggang sa muli, Ricardo, napatitig ako sa liham at isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay na ngiti, walang bahid ng pait. Lahat kami, sa aming sariling paraan, ay natagpuan ang aming kapayapaan. 5 taon pa ang lumipas. Ang Angela's Restaurant ay isa ng pangalan na kilala hindi lang sa aming bayan, kundi maging sa mga kalapit na probinsya. Mayroon na akong 3 branch, isang catering service, at isang maliit na foundation na tumutulong sa mga single mothers na tulad ko na makapagsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo. Ngunit ang pinakamahalaga kong tagumpay ay wala sa mga yon. Nakatayo ako ngayon sa beranda ng aming bagong bahay. Isang bahay na hindi kalakihan, ngunit sapat para sa aming dalawa. Gawa ito sa pinaghalong kahoy at bato. Napapaligiran ng isang malawak na hardin na puno ng mga namumulaklak na sampagwita, rosas, at mga halamang gamot na ginagamit ko sa aking pagluluto. Ito ang paraisong itinayo ko mula sa lupa. Mula sa beranda, tanaw ko si Angela na ngayon ay isa ng magandang dalagita. Tumatakbo siya sa hardin, habulan sila ng kanyang alagang aso. Ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng sikat ng araw sa umaga. Masaya siya, ligtas, at higit sa lahat, lumaki siyang hindi kailanman nakakita ng pananakit o takot sa loob ng kanyang tahanan. Pumasok ako sa aking maliit na opisina at kinuha ang isang maliit na baul na kahoy. Ang baul ni tatay. Sa loob nito ay 2 liham na lamang ang natira. Ang liham mula kay tatay at ang liham mula sa monasteryo. Tiniklop kong mabuti ang liham ni Ricardo at inilagay ito sa tabi ng sulat ng aking ama. Isinara ko ang baul. Ito ang aklat ng aking nakaraan. Isang aklat na nabasa ko na, natutunan, at ngayon ay oras ng isara ng tuluyan. Nagpatawad na ba ako? Oo, ngunit hindi ito ang pagpapatawad na naghihintay ng kapalit. Ito ang pagpapatawad na nagpapalaya sa sarili. Pinatawad ko si Rico, hindi para maging banal, kundi para hindi na maging bilanggo ng galit. Pinatawad ko si Mama Dolores, hindi dahil sa naging mabuti siya, kundi dahil ang pagkamuhi ay isang lason na ako lang din ang malulunod. Pinatawad ko ang aking sarili sa mga taon na hinayaan kong tapakan ang aking pagkatao. Payapa na ba ako? Higit pa sa payapa. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng problema. Ang kapayapaan ay ang pagkakaroon ng lakas na harapin ang anumang problema ng may ngiti at pananampalataya. Ang bawat umaga,
Sa paggising ko sa tabi ng aking anak, sa paglanghap ng amoy ng kape at ng mga bulaklak sa hardin, iyon ang kapayapaan. Ang bawat I love you mama mula kay Angela, iyon ang kapayapaan. Ano ang kanilang huling hantungan? Si Mama Dolores ay pumanaw sa loob ng tahanan ng mga nakatatanda, mag-isa at kinalimutan. Si Ricardo o Brother Ricardo na ngayon ay inilaan ang kanyang buong buhay sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo at sa pag-aalaga sa mga may sakit sa isang liblib na komunidad. Hindi na kami muling nagkita at iyon ang nararapat. Ang kanyang pagtubos ay kanya at ang aking kaligayahan ay akin. Lumabas ako muli sa beranda. May dalang 2 baso ng malamig na kalamansi juice. Inabutan ko ang isa kay Angela na ngayon ay humahangos na lumapit sa akin. Pagod na po ako, Mama, sabi niya. Sabay yakap sa aking bewang. Niyakap ko siya pabalik mahigpit. Hinaplos ko ang kanyang buhok at tinanaw namin ang papalubog na araw sa likod ng mga bundok. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Isang perpektong tanawin. Tayo ang gumawa ng sarili nating paraiso, anak. Bulong ko sa kanya. Ngumiti siya. Ang ngiting iyon na buong buo at walang bahid ng anumang sakit mula sa nakaraan. Tumingala siya sa akin, ang kanyang mga matay nagniningning. Opo, Mama, at ang paraiso natin. Ang bango-bango, amoy adobo. Napatawa kami pareho. At sa gitna ng aming hardin, sa ilalim ng papalubog na araw, ang tawa ng isang ina at ng kanyang anak ang naging pinakamatamis na musika, ang huling nota sa isang kwentong natapos sa pag-asa, pagbangon at walang hanggang pag-ibig.